Glory to God. Hallelujah. Praise God. Sa next week po, ating pong anniversary. Glory to God. Hallelujah. Handa na po ba yung ating pong ating pong mga isusuot? Glory to God. Ang ating pong motif ay blue. Amen. Blue and white. Glory to God. Hallelujah. So kung sino man po at kung kayo po ay ang mga workers, ipakita nyo po yung inyong pong pagsunod. Pero kung mga members po naman, hindi man po puresahan. Kung wala po kayong blue, okay lang. Ba't ang mahalaga, naririto po kayo. Amen? Atin po isa-celebrate ang ika-18th years ng biyaya ng Diyos. Amen? Binyang. So, ibig sabihin, dibo na po ang taga-Binyang. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Pasalamatan ang ating Diyos sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Glory to God. Pinaabot tayo ng 18 years na tayo po'y sama-sama. Nararanasan natin ang pinagpalang buhay. Nararanasan natin yung kagalakan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Hallelujah. So, sige po, tayo po ay darako na po. Glory to God sa mensahe po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong mensahe, ito po'y matatakpoan po sa aklat po ng Pilipos 2, 9-11. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, ating pong basahin. Hallelujah. Ayan po. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo. Lord God, Holy Spirit, kayo po ang magbigay po sa amin ng mga kapahayagan. Kayo po ang magbigay ng kaunawaan sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Ano man po, O Diyos, ang nais mo ipaunawa sa puso ng bawat isa. Mangyari po ang lahat ng ito sapagkat kami po'y naririto, Panginoon. Upang kami po, O Diyos, ay ma-encourage ng iyong pong mga salita. Kaya Lord, salamat po sa mga salita mo. Dalangin ko po, Panginoon, pakabanalin mo nga ito, Panginoon. At Lord God, ang aking pong dalangin sa kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu, ito po'y mag-seek in, Panginoon, sa aming pong mga puso. Sapagkat marapat lamang na tangi ikaw po ang maitataas po, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Amin pong ina-acknowledge, Panginoon, ng iyong pong banal na Espiritu. Ito po yung pong amin pong tagapagturo, tagapagpaalala ng mga salita mo. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa pamamagitan ng salita mo, ma-comfort ang bawat isa. Sapagkat totoo po, Panginoon, kami pong lahat, dakilang Diyos, bilang mga anak mo, ang nais po namin, Panginoon, ang banal na Espiritong mangusap sa aming pong puso. Kaya Lord God, ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw ang maitaas, upang ikaw po ang madakila, upang ikaw po ang maluwalhati. Ako po'y gamit mo lamang na daluyan ng iyong pong salita. Kaya salamat po, Holy Spirit. Salamat po at maghari po sa aming pong kalagitnaan. Manatili ang kapayapaan, pagkakaisa, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So ito po ay pinamagatan pong may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. There is power in the name of Jesus. So kung atin po makikita, konti po lamang background, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos. So at ito po ay kung sa itong sulat na ito po ginawa po niya nung siya po ay nasa kulungan doon po sa Roma. At kung atin po makikita at maaari kung kayo po ay pamilyar dito po sa book na ito po yung senaryo na kung saan sa kalalagayan po ni Apostol Pablo, siya po ay naandoon sa kulungan na siya po'y nakulong. Hindi dahil siya'y nagnakaw, siya'y nakulong dahil sa pagdadala ng magandang balita. Kaya ito po ay sulat po sa mga taga-Pilipos. Kapag sinabi pong sulat, ito po'y pagkapaalala. Ito po'y ipinaaabot po sa atin. Dahil ito pong Pilipos, ito po ay simbahan na kung saan
na ito po ay nasa Macedonia. Na ito pong, akong tawagin po, ito pong mga Macedonian church, sila po yung mga giver. Ito pong Macedonian church, sila po yung lagi pong sumusuporta sa ating pong Panginoon. At kung ito po yung ating pong babalik-aralan, na makikita po natin dito, yung pong buhay ni Apostol Pablo na sa kabila ng lahat, na siya po yung nakakulong, sa kabila ng lahat na naando, namimingit na ang kanya pong buhay, pero nagagawa pa rin niya na kung sa'y magbigay ng lakas ng loob sa atin po. Kaya kung atin pong titingnan, glory to God, yung pong sinabi niya sa aklat po ng Pilipos 1, 20-21, glory to God, hallelujah. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. So ito po nakakatuwa po itong sulat na ito ni Apostol Pablo. Kumbaga sa na naando, namimingit ng kanyang buhay, hindi niya alam kung sa oras na yun hahatulan na siya, ano yung kanyang makakamit buhat doon sa kung saan ay hatol ng mga Romans, na kung saan ay mga Roman soldiers, glory to God, hallelujah. Na dito po ipinakita, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang. Bakit po ito nasabi po ni Apostol Pablo? Marahil sa kanya pong buhay, siya po'y handang-handa, ano man ang mangyari. At kung atin po makikita, doon po sa pinagdaanan po ni Apostol Pablo, ito po ay kung saan, ito po'y tinanggap niya ng malaya. Dahil ang kanyang katuwiran, kung ako'y mamamatay, okay lang. Pero kung ako'y palalayain, ito'y pakinabang. So ibig sabihin, both yan. Parehong pakinabang. Kung siya'y mamatay, pakinabang para sa kanya dahil tapos na ang kanyang hirap. Pero kung siya ay kung saan ibibigyan pa ng pagkakataong mabuhay, pakinabang para sa bawat simbahan. Dahil merong Apostol Pablo na kung saan nagbibigay ng pag-asa sa mga kapatiran. Nagbibigay ng kung saan ay encouragement na anuman ang ating pong pinagdadaanan, lagi nating aalalahanin kung tayo nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ang ating Panginoong Hesukristo nakaranas din ng iba't ibang pagsubok. At ito po yung nararanasan po ni Apostol Pablo. Bakit niya po ito ginagawa? Dahil inaalala niya yung utos o yung atas sa kanya ng ating Panginoong Hesus nung ma-encounter niya doon sa road of Damascus. So ibig sabihin, ang puso po ni Apostol Pablo na ando na kanyang laging pagnanasa na maipagpatuloy ang gawain, maipagpatuloy ang paghahayag ng magandang balita, lalo na sa mga hentil. At si Apostol Pablo ay siya po'y ginamit na kung saan na nais niya na lagi po natin titingnan ang ginawa ng ating pong Panginoon. Kung ito'y kanyang nararanasan, lagi po siya nakapokus sa ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang kanyang katuwiran, kung ako may mamatay, para sa akin, ito'y pakinabang dahil tapos na ang aking paghihirap. Pero kung ako'y bubuhayin, pakinabang para mapalaganap ang magandang balita ng ating pong Panginoon. Kaya ito po ay tahasan na kung saan ay ipinapaliwanag, ipinapaabot ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos, na itong mga ito sila yung na kung saan ay pinagbuhusan ng panahon ng mga lingkod na kung saan na sila Timoteo, glory to God, si Lucas at si Apostol Pablo, sila ang kung saan nag-evangelize sa lugar na yan. Kaya gayon na lamang ang kanya pong pagsusumikap na sa kabila ng lahat mapaalalahanan ang mga tiga-Pilipos. Ipaalala yung ginawang paghihirap ng ating pong Panginoon. Ipaalala yung saan sakripisyo ng ating pong Panginoon. Kaya dito natin makikita na talagang totoo, naririto ang buhay ng ating pong kapatid na si Apostol Pablo. Binibigyan niya ng diin. Bakit po na kinakailangan o bakit po na kung saan naranasan ng ating pong Panginoong Hesukristo na nagkaroon ng kapangyarihan ang kanya pong pangalan. Dahil kapag sinabi po na kung saan there is power in the name of Jesus, ibig sabihin, yung kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesukristo, ipinagkaloob na sa kanya ng Ama. Kaya kung ano man yung pong ating pong mga nais na maranasan sa ating pong buhay, use the name of Jesus. Kapag sinabing power, ibig sabihin, walang bagay na mahirap sa ating pong Panginoon. Walang bagay na kung saan ay hindi ipagkakaloob sa atin po ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinauunawa kung ano yung mga naranasan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Bakit
po natin mararanasan ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesukristo. There is power in the name of Jesus. Kaya pagka binanggit natin ang pangalan ng ating pong Panginoon, glory to God, lahat ng gawa ng dyablo aalis sa iyo. Amen. Dahil ang ating po lamang Panginoong Hesukristo ang tumanggap ng lahat ng sakripisyo para po sa ating lahat upang anuman ang ating pong pinagdadaanan, banggitin nila natin ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya makikita po natin na ito yung nais ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo talunan, kapatid. Kaya ang ating pong Panginoon, tiniis niyang lahat ang hirap. Upang kung tayo nakararanas ng mga kabiguan, nakararanas ng kalungkutan, nakararanas ng kapigatian, nakararanas ng kasalatan, ang lagi nating aalalahanin, pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi po tayo mananatiling mahirap. Hindi tayo mananatili sa kasalanan. Hindi tayo mananatili sa karamdaman. Kundi ang mararanasan natin ay katagumpayan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. So makikita po natin dito, glory to God, paano nagkaroon ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ating puntinyan yung lahat ng kung saan na ipinaabot ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos. Kung ating puntitinyan, glory to God, na dito po ipinaunawa po dito, yung isa-isa na ipinakita na kung paano ang pangalan ni Jesus ay binigyan ng kapangyarihan ng Ama. Amen. Ating punti niya sa aklat po ng Pilipos 2, verse 8. Glory to God. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito po yung ginawa ng ating pong Panginoon. Kung ating pong aalalahanin, hindi man natin nakita ng mukhaan, yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, pero ito po yung natatala sa Biblia. Na dito, pinakita po dito, yung ginampanan ng ating pong Panginoon. Nagpakumbaba siya, tinanggap niya ang lahat ng mga parusa, tinanggap niya ang sakripisyo, sapagkat ito ang nais ng Ama, na kung saan ay maranasan ang lahat ng ito. Bakit kaya ito po yung pong ipinaunawa po dito ng Biblia? Sapagkat ang sabi po rito, ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya doon sa verse 6, bagamat siya'y Diyos, hindi niya pinanghawakan ang kanyang pagiging Diyos. At ang sabi niya sa verse 7, siya ay kung saan tinanggap niya ang lahat ng ito. Siya ay nagpakababa. Amen. Nagpakumbaba siya at naging masunurin. So ibig sabihin, ipinauunawa po dito hanggang sa kamatayan. Wala po siyang reklamo. Noong siya'y nakapako na sa krus, ang daming lumalait sa kanya, pinatunayan niya ito. Dahil alam niya, ito yung atas na ibinigay sa kanya ng ating pong Ama. Kaya ito po'y ginawa niya, hindi siya nagreklamo. Siya'y naging masunurin, siya'y nagpakumbaba. Glory to God. Hindi siya na kung saan ay nag-retaliate. At sa halip, hanggang kamatayan sa krus, tinanggap niya ang lahat ng ito. Kaya alam po natin na sino man tao, walang makagagawa ng kanya pong ginawa. Kaya ito'y isa naging katibayan na talagang totoo, ipinagkaloob ng Ama ang kapangyarihan sa kanya. Dahil siya lamang ang nagtiis ng gantong bagay. Kaya may karapatan siya na ipagkaloob sa kanya ng Ama ang kapangyarihan. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin. Glory to God. Ano po yung sabi niya po, glory to God, sa aklat po ng Matthew 3:17. Glory to God. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. So dito pa lamang sa aklat po ng Matthew 3, ipinakilala na ang ating pong Panginoong Jesus. Kailan po ito? Noon siya po ay mabautismuhan. Sino po nagbautismo sa kanya? Si John the Baptist. At noon siya po ay mabautismuhan, inilubog sa tubig, pag-ahon niya, bumaba ang kalapati, na ito'y sumisimbolo ng Espiritu Santo. At nabuksan ang langit na meron tinig na bumaba at sinasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So ibig sabihin dito pa lamang sa Matthew 3, ipinakilala na ng Ama na siya yung kanyang anak na lubos na kinalulugdan.
Kaya kapag sinabing lubos na kinalulugdan, ibig sabihin, walang bagay na kung saan nareklamo ang ating pong Panginoon. Hindi po siya na kung saan ay hindi katiting, hindi po siya nagkasala. Kaya dito po'y mahasabi po natin na totoo, karapat-dapat na siya'y kalugdan. Karapat-dapat na siya'y papurihan. Karapat-dapat na siya'y sambahin. Karapat-dapat na siya'y dakilain. Sapagkat sa pasimula pa lamang, ipinakilala na ng Ama na siya yung kanyang kinalulugdan. Amen! Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ano sabi niya sa aklat po ng Matthew 17 verse 5? Hallelujah. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila na napakaliwanag na ulap. Glory to God. Mula rito'y may tinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Amen. Ito po yung senaryo na kung saan sa Matthew 17, na nung nananalangin ang ating pong Panginoong Jesus, glory to God, meron namang buwabang ulap at sinasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. So, ibig sabihin, ipinapakilala na si Jesus. Kaya tayong lahat na sumusunod sa ating pong Panginoon, kinakailangan pakinggan natin lahat ng salita ng ating pong Panginoon. Lahat ng ipinauunawa sa atin, lahat ng ating pong nababasa sa Biblia, kinakailangan ito yung ating pong pakinggan. Amen? Dahil kinalulugdan siya Ama. Kaya lahat na susunod sa ating pong Panginoon, kalulugdan din po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya kung ano man yung pong ating pong ginagawa, ito po'y magbibigay kasiyan sa ating pong Panginoon, kinalulugdan ka ng Ama at kinalulugdan ka rin ng Anak. Upang maranasan po natin na buhat sa ating pong Panginoon, na walang bagay tayo na hihingiin na hindi ipagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya yung mga alagad, glory to God, na ando na kalampuspusan pagsunod sa ating pong Panginoon. Ang pinili po tinawag ng ating pong Panginoon para po mapili bilang 12 alagad, hindi po sila na kung saan ay umayaw sa ating pong Panginoon. Sa kanya pa lamang paglalakad, doon sinabi niya, nakita niya si Pedro, glory to God, Pedro, sumama ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Nakita si Juan, Juan, sumunod ka sa akin. Walang tanong-tanong, bakit po, ano po gagawin ko? Ako po'y nangingista. Maging si Santiago, si Andres, glory to God, lahat ng kanyang mga alagad, hindi sila nagreklamo. Bakit? Sapagkat meron ng anointing ng ating pong Panginoon. Dahil sa kinalulugdan ng ating pong Panginoon, bawat ibubukas ng kanya pong lagi, meron itong lakip na kapangyarihan. Amen? Kaya makikita po natin dito, maging sa aklat po ng Romans 8:28 to 30, na kapag ito po ang ating pong nararanasan, ibig sabihin, tayo po ang tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ano pong ipinauunawa po rito? Nalalaman ng Panginoon, anuman ang ating pong nararanasan, mabuti man ito o masama, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa kanyang mga tinawag at nagmamahal ayon sa kanya pong panukala. May purpose ang Panginoon. Kaya tayo pong lahat na naririto, anuman ang nagaganap sa ating pong buhay, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa atin. Bakit po? Sapagkat tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. May layunin sa atin ng ating pong Panginoon. Kayong lahat ng ating pong mga pinagdadaanan, kung ito po'y nauunawaan po natin na mayroong mabuting bagay na ginagawa sa atin ng ating pong Panginoon, maaaring hindi ka magreklamo sa ating pong Panginoon. Dumadaan ka na kasakitan, hindi mo masisisi ang ating pong Panginoon. Bakit? Alam mong may ginagawa sa iyo ang ating pong Panginoon. Amen? Kulbitin mo nga ang kapatid mo. Sabihin mo, may ginagawa sa iyo ang Panginoon. Amen. Praise God. May ginagawa sa atin ang ating pong Panginoon. Kung ikay nagkaroon ng karamdaman, maaaring may ipinauunawa ang ating pong Panginoon. Maaari tayo pinagpapabaya sa ating pong katawan. Maaari na kung saan ay gustong ipaunawa sa ng ating pong Panginoon. Kung tayo dumadaan sa karamdaman, maranasan natin na siya yung great healer natin.
lagi po may mabuting bagay. Kapag tayo po'y nakararanas ng kasalatan, nauubusan tayo ng pananalapi para maranasan natin siya yung ating great provider. Sapagkat ang ating Diyos ay magpuprovide sa atin. Dahil tayo po'y mga anak na pinilit tinawag, meron siyang layunin. Kaya kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng problema, hindi po tayo na kung saan magreklamo, kundi tayo luluhot sa ating pong Panginoon. At unawaan po natin, Lord, ano po yung purpose nyo? Bakit ko ito nararanasan? Lord, ano po yung nais nyo pong ipaunawa po sa amin? Sapagkat totoo yung sinabi niya sa aklat po ng Santiago chapter 1. Maari ito po yung malaking question mark sa atin. Yung sinabi niya, magalak tayo kapag tayo dumaras sa iba't ibang uri ng tiisin. So, ibig sabihin, sino kayang tao na kapag siya'y nakaranas ng tiisin, siya'y magagalak. Sa una, malulungkot ka. Pero kapag naunawaan natin na may layunin pala ang ating pong Panginoon, saka mo sasabihin, Lord, salamat po. Sapagkat ipinahintulot mo na ako'y dumanas ng problema, sapagkat ito'y gamit mo para kami magtiis sa pananampalataya. Kaya minsan nararanasan na tayo po ay kung saan ay nawawala ng pananalapi. Minsan baka tayo walang kontrol sa paggastos. Baka tayo po hindi na nag-iisip na kung saan ay gastos ng gastos. Pero hindi mo alam sa kinabukasan, hihina pala ang negosyo mo. O baka naman ikaw po'y pagdating sa sarili mo, glory to God, okay na okay ka. Pagdating naman sa gawain, sarado ang kamay mo. Maaring may itinuturo sa atin ng ating pong Panginoon dahil hindi po sinungaling ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo may nararanasan, ang sabi ng aklat po ng Santiago, verse 5, 1:5, ang sabi, kung ang sino man ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa akin. Sapagkat ako kung magbigay ay sagana at hindi ako nanunumbat. So, ibig sabihin, hingi po tayo ng karunungan sa ating pong Panginoon. Hingi po tayo na kung saan mga kapahayagan, Lord, bakit ko po ito nararanasan? Dahil hindi po isusulat ang Romans 28 kung wala pong purpose ang ating pong Panginoon. Ano po sabi po sa verse 29? Hallelujah. Verse 29, glory to God, hallelujah. Sapagkat dito po, kaya ipinahintulot ng ating pong Panginoon na tayo po'y dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok dahil alam ng ating pong Panginoon, tayo po'y nakadestino. Amen? Ano pang pinauunawa? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brethren. So, ibig sabihin, yung mga pagsubok na ating pong nararanasan, yung tayo po'y nasasalatan, nagkakaroon ng karamdaman, glory to God, dumadaas sa kaguluhan, ipinauunawa po rin dahil alam ng ating pong Panginoon na tayo ay nakatalaga na. Amen. Tayo po'y nakatalaga na tayo po ay hindi umayon sa takbo ng mundong ito, kundi ang ating pong aayunan ay yung buhay ni Kristo. Maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi po tayo na kung saan tatawagin anak kung tayo po'y masuwayim. Dahil antemano, nung po tayo tawagin ng ating pong Panginoon, pinatawad na tayo, nilinis na tayo, itinuring na tayo pong anak ng Diyos. Amen. At ang anak ng Diyos, siya ay tagapagmana. Amen. Sa kayamanan ng ating Panginoon dito sa lupa, sa ilalim ng lupa, at maging sa kalangitan, lahat tayo tagapagmana ng ating pong Panginoon. Nakalaan na tayo, glory to God, na tayo po'y iniligtas na ng ating pong Panginoon, na tayo po'y iningatan na ng ating pong Panginoon para po tayo maging kawangis ng kanyang anak na si Jesucristo. Dahil hindi po tayo magiging kawangis ng ating pong Panginoon kung hindi tayo idadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay. Kaya lahat ng ating pong pinagdadaanan, ito po'y ating pong stepping stone. Amen. Ito po'y ating pong hagdanan para maranasan po natin yung pangako ng ating pong Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Amen po, glory to God. Ano po sabi po sa verse 30? Glory to God. Hallelujah. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, then He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Ano pong pinauunawa po rito?
na tayo po na kung saan nakatalaga na tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon, na tayo ay kung saan na inilaan na ng ating pong Panginoon. Siya po na kung saan na inilaan, pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Siya po ay pinawalang sala na. Kaya tayo pong lahat ay pinawalang sala na ng ating pong Panginoon. Kung sa panahon ng ating pagsubok, hindi tayo susuko. Bakit po tayo pawawalang sala? Dahil tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon at siya rin ang kung saan na the justified, glory to God, them He also glorified. Ibig sabihin nais ng ating pong Panginoon na mag-glorify tayo. Amen. Maluwalhati sa atin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating pong mararanasan. Bakit po tayo na kung saan nagtatagumpay? Because of Jesus. Amen. Dahil sa ating pong Panginoong Jesucristo. At ano po sabi niya sa aklat po ng 1 John 3:2. Hallelujah. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi nahahayag ang pagiging kalagayan natin. Ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So ibig sabihin, pinauunawa po dito, glory to God, na ang lahat ng ating po mga pinagdadaanan, dahil tayo po'y anak ng Diyos, magiging katulad po tayo ng ating Ama. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Na bagamat ang lahat ng mga pagsubok nito hinahayaan niya, ibig sabihin, inaalaw ng ating pong Panginoon para sa kabila ng lahat na dumadaan tayo ng pagsubok, magagawa natin na magpuri, sumamba, at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen. Dahil sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ibig sabihin, nakalaan tayo sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Tayo kukunin ng ating pong Panginoon at mararanasan natin na makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. Bakit po? Walang nakakita sa atin isa man. Pero salamat may Biblia. Salamat may salita ng Panginoon na uunawaan natin. Na bilang tayo ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo po'y makakabilang na makita natin ang ating pong Panginoon ng mukhaan. Sino may gustong makita ang Panginoon ng mukhaan? Amen. Glory to God. Lahat tayo gusto natin makita ang ating Panginoon ng mukhaan. Glory to God. Sapagkat ito ang nais ng ating pong Panginoon. Dahil kung sino ang nagnanais na makita ang ating pong Panginoon, kinakailangan araw-araw maging kalugod-lugod tayo sa ating pong Panginoon. Dahil walang nakakaalam kung kailan tayo mawawala sa ibabaw po ng lupa. At ating pong alalahanin yung naranasan po ng ating pong kapatid na si Brother Ben. Papunta po sa church, nadali ng sasakyan, patay. Amen. Si Brother Vic, natutulog, hindi na nagising. Amen. Praise God. Sige po. Yung mga kung saan ay umaalipusta sa Kanya. Yung kung saan ay nagsasabi na akala ko ba ikay Diyos? Bakit hindi ka bumaba dyan? Sila yung mga makasalanan. Kaya ang ating pong Panginoon, siya po'y namagitan pa sa ating Ama. At ano ang sabi niya? Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Ito po'y bunga ng kanya pong pag-ibig sa kanya pong kapwa. Ito po'y bunga ng kung saan yung walang hanggan, na kung saan na dapat siya'y nagagalit, pero ang ginawa niya, siya'y namagitan pa para sa mga makasalanan. Kaya totoo nga ating pong Panginoon bumaba sa lupa, hindi para sa mga banal. Ang ating Panginoon bumaba sa lupa para sa mga makasalanan, sapagkat kung ang isang tao na kung sa'y walang gagamitin para sila'y maligtas, lahat ay pupunta sa impyerno. Kaya ang ating pong Panginoon, tiniis niya ang hirap na ito para lamang sa mga makasalanan. Siya'y namagitan para sa mga makasalanan. Siya'y humibik para sa mga makasalanan. Amen? At makikita po natin, dahil siya po ay pinarangalan at ang kanya pong pangalan ay lalo pong nadakila, lalo pong naluwalhati. Sino tong taong ito? Nakapako na sa krus. Glory to God. Ginawa pa niya na kung saan ay mamagitan sa mga makasalanan. Magawa pang patawarin. Glory to God. Kung tayo kaya ang ating maranasan yon, na tayo hinampas, tayo tinadyakan, tayo ipinako sa krus, tayo pinutungan ng koronang tinik, sinaksak sa tagiliran, magagawa mo kayong patawarin ng taong ito? Kaya ang kanyang pangalan, karapat-dapat na matanghal, karapat-dapat na madakila, sapagkat siya lamang ang nakagawa ng mga bagay na ito. Amen! Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong titingnan, ang kanyang pangalan, Lord God, ay higit pa sa lahat ng pangalan. Amen. Wala nang higit pa sa pangalan ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng Hebreo 2:9? Hallelujah. 2:9. Subalit alam natin si Jesus, kahit nakakaunting panahon ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusan niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. So ibig sabihin yung lahat ng dinanas ng ating pong Panginoon. Hindi lang para ito sa mga kamag-anak, hindi naman para sa matataas ang katungkulan, para sa mayayaman, ito po'y para sa lahat. Ano man ang kalalagay ng isang tao, ikaw man ay bulag, pilay, makasalanan, alipin ng kasalanan, nangangalo niya, magnanakaw, karapat-dapat na kung siya'y tumanggap ng kapatawaran ng ating pong Panginoon, sapagkat siya'y namatay para sa lahat. Glory to God. At ito yung kanyang ginampanan. Kaya talagang totoo, ang kanyang pangalan ay natanyag sa buong mundo. Amen. Praise God. At siya po'y namamagitan para po sa atin. Siya po yung nananalangin, siya po'y nandun na sa right hand of the Father. Siya po'y nananalangin, kaya sa panahon na tayo po'y lupaypay, sa panahon na tayo po'y nalulungkot, sa panahon na tayo po'y may karamdaman, hindi natin kaya pero merong Jesus na namamagitan para sa atin. May nananalangin na patawarin mo, Ama, ang iyong anak na ito. Pagalingin mo, Ama, ang nangangailangan ng kagalingan. Bigyan mo ng kapayapaan ang nangangailangan ng katahimikan. Amen? Yan po ang trabaho po ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya totoo na lagi mababanggit, lagi magiging bukas bibig ng lahat. Glory to God, ang pangalan ni Jesus. Ano po sabi niya sa aklat po ng Gawa 2:33? Hallelujah. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuo sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Kailan po ito? Ito po yung Day of Pentecost. Doon po sa aklat po ng Acts 2, nung ibaba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, napuspos ng Espiritu Santo ang mga apostol ng ating Panginoon. At kauna-unahan na po si Apostol Pedro sa pagtayo niya at ipinangangaral niya na ang Jesus na ito na inyong pinarusahan, ang Jesus na ito na inyong ipinako sa krus, siya yung nagbigay sa amin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nararanasan namin ang pagsama at kapangyarihan. Kaya sa pangalan ni Jesus, naranasan ng kung sa'y kagalingan ng isang lumpo. Sa pangalan ni Jesus, marami na kung sa'y nagsabi, ano ang aming gagawain? Kaya ano ang sabi ni Jesus? Ano sabi ni Pedro? Magsisi kayo at talikdan ng iyong kasalanan at magpabautismo kayo. Bakit? Yung mga tao, mga makasalanan,
na naandoro sa senaryong yon. Sila mismo ang nagsabi, ano ang dapat naming gawain? Nagkaroon ng conviction. Amen. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, ito yung kung saan na nangyari sa amin. Dahil sa Espiritu Santong ipinangako ng ating Panginoong Hesus, ibinuhos sa amin. Amen. Binigyan ng kapangyarihan. Kaya kung tayo ay patuloy na susunod sa ating pong Panginoon, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, ito'y ating mararanasan. Sapagkat yan ang ginawa ng ating pong Panginoon. Nagtiis siya ng hirap para ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo na magiging kasakasama natin magpakailanman. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng Efeso 1:20-21? Hallelujah, Lord God. O radabashi kaya radabababasyan. Ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Hallelujah, Lord God. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Sa kalangitan, higit na dakila ang Kanyang pangalan. Amen. Kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Nararanasan niyo po ba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Nararanasan niyo ba ang pagsama ng ating Panginoon sa ating pong buhay? Nararanasan niyo ba in the name of Jesus, nakaranas kayo ng kagalingan? Naranasan niyo ba in the name of Jesus, lumaya sa masamang espiritu? Naranasan niyo ba nung panahon na kayo naaalipin ang diablo at ginugulo kayo, sinabi niyo lamang in Jesus' name, lumayo ang masamang espiritu? Kung nararanasan nyo, ipalakpak nyo ang inyong mga kamay. Amen. Sapagkat ito'y ebidensya na talagang totoo, sinasamahan tayo ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Kanyang pangalan ay laging bukas ng ating pong mga labi. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Verse 10 ng Pilipos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So, ibig sabihin, dahil ang ating pong Panginoon, dinakila ang Kanyang pangalan, natampok ang Kanyang pong pangalan, na makikita po natin ito, sa pangalan ni Jesus, luluhod at magpupuri. Amen. Kaya po tayo umaawit, tayo pinagpupuri. Kapag tayo pinararanasan, lumuluhod tayo, sumasamba tayo sa ating pong Panginoon. Hindi po lamang dito sa lupa ibinigay ang kapangyarihan. Amen. Sa kailaliman, sa langit. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At dito po sa lupa, ibinigay ang kapangyarihan. Kaya lahat ng kapangyarihan, ipinagkaloob na sa atin ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya ano po sabi niya sa aklat po ng Matthew 28, verse 18, na pinatutunayan niya na tayong lahat na may kapangyarihan, gawain natin yung ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Mismo nga ang ating pong Panginoon ay lumapit sa Kanya pong mga alagad. Kailan po ito na nangyari? Noon siya po'y nabuhay na maguli at siya po'y babalik na sa Ama. Kaya ang sabi niya sa mga alagad, sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan dito sa lupa, glory to God, at sa langit, ipinagkaloob na sa akin. Sino nagsalita? Si Jesus. Kaya kung ito po'y ating pong maunawaan, lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, ipinagkaloob na sa Kanya. Kaya yung ating pong aalalahanin, yung sinabi niya sa aklat po ng John 14, verse 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung sasampalataya lamang kayo sa akin, lahat ng aking ginawa, kaya nyo itong doblehin. Bakit? Sapagkat ako'y pupunta na roon sa Ama. At kung ano man ang inyong hihingin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, o sa pangalan ng anak ng tao, ipagkakaloob ito. Kaya kung ano man ang inyong hihingin sa pangalan ni Jesus, ito'y Kanyang gagawin. Ibig sabihin, gamitin lamang natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Napakasarap ng namin.
Dahil totoong ipinagkaloob sa atin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Anuman ang ating pong pangangailangan, in Jesus' name, ipagkakaloob ito sa atin ng ating pong Panginoon. Kahit walang bagay na mahirap sa ating pong Panginoon, magtiwala po lamang tayo. Ang susi ay ang pananampalataya. Sapagkat totoo, ang pananampalataya, ito ang nagbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon. At nakakatuwa doon sa verse 14 ng John 14. Ano man ang ating hingin sa kanyang pangalan, ito ang kanyang gagawain. Ibig sabihin, ipinakikita ng ating Panginoon, kapag ikinilim natin ang kanya pong pangalan in Jesus' name, siya ang gagawa. Hindi na po tayo ang gagawa, manampalataya ka lamang. Sabihin mo lamang ang pangalan ni Jesus. Banggitin mo lamang kung anong hinihingi sa ating Panginoon at ibibigay ito sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya napakaganda po at ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya po sa aklat po ng Efeso 1:10? Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisalalim ang mga ito kay Kristo. Layunin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Pagdating sa takdang panahon, hallelujah, Lord God, lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipapaisalalim ang mga ito kay Kristo. Pero mo kapangyarihan ito, maging ang nasa ilalim ng lupa, glory to God, maging ang lahat ng kanya pong nilikha sa langit, ilalagay sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Meron ba bang hahanapin? Glory to God. Wala tayong hahanapin kung hindi ang ating pong Panginoon. Amen. Alalahanin lang natin yung kanyang mga salita na iniwanan sa atin. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magpapalala sa atin kung ano ang dapat nating gawain. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Ano po sabi sa aklat po ng Colossus 1:20? Glory to God. Hallelujah. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit at sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya, nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Kaya yung banal na dugo ng ating pong Panginoon, kaya ito po'y lagi po natin ginagamit, glory to God, dahil napakahalaga po ang dugo ng ating pong Panginoon. Maging doon po sa Old Testament, ginamit na ang kapangyarihan ng dugo ng ating pong Panginoon. Kailan po? Noong ang mga Israelita ay naandun po sa Ehipto. Kapag may darating na salot, ang sabi ni Moses, doon sa mga Israelita, lagyan nyo ng dugo ang inyong mga hamba. Ang lahat ng may dugo ang inyong mga hamba, hindi kayo papasukin ng salot. Kaya sa atin po mga mananampalataya, kapag sinabi natin na covered us with the blood of Jesus, hindi makakakilos ang gawa ng dyablo. Sapagkat ang banal na dugo ng ating Panginoon na kung sa'y nabubo sa krus ng Kalbaryo, ito yung ginagamit na may kapangyarihan sa lahat ng nilikha ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo pinananampalataya sa ating pong Panginoon, use the blood of Jesus. Amen. In the name of Jesus, use the blood of Jesus. Kaya maging sa ating sasakyan, sa ating tahanan, sa ating po mga anak, lagi nating ipanalangin, Lord, balutan niyo po sana ng inyong banal na dugo. Lord, ang aming pong tahanan, balutan niyo po ng inyong pong banal na dugo. At ang laksa-laksa mong anghel ang magbantay sa aming pong tahanan. Amen. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Sa Pilipos 2:11. Hallelujah. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya lahat ng sasampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo, na kung saan ipinakikita ang lahat na magpapahayag sa pangalan ni Jesucristo na siya'y Panginoon, glory to God. Ibig sabihin, ito po ipinahintulot ng ating pong Panginoon na maranasan ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya pong anak upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Bakit po? Walang nakakita sa Ama. Kaya lahat ng kapangyarihan na pinakikita ng anak, ito'y dahil sa kaluwalhatian ng Ama. Amen? Kaya lahat ng kapangyarihan ipinagkaloob sa Kanya
upang maunawa natin merong Ama sa langit na kung siya'y nagsugo sa kanyang anak na si Jesucristo, sapagkat ibinigay na lahat sa kanya ang kapangyarihan. Amen po, glory to God, hallelujah. Ano po ang sabi niya po, glory to God? Sa aklat po ng John 13:13, hallelujah. Tinatawag niya akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganun nga ako. So pinatunayan doon pa lamang sa John, pinatunayan na ng ating pong Panginoon na siya'y Panginoon at guro. Glory to God. Ipinakita na sa kanya talagang totoo na hindi pa na-exalt, hindi pa siya napapako sa krus, pero ito ay tinanggap na niya na siya yung Panginoon at guro. Ano po sabi niya sa aklat po ng Romans 14 verse 9? Hallelujah. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Amen? Kaya si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya po ay maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Eh bakit ganun patay na? Ba't naging Panginoon pa ang ating Panginoong Jesus? Dahil lahat ng namatay na may pagkakakilala sa ating pong Panginoon, sa pagbalik ng ating Panginoon, sa rapture day, ang mga namatay na nakakilala sa ating Panginoon, sila ang unang bubuhayin. Kaya yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon, patay man sila, kasama nila ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya sa patay at sa buhay, naroroon ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya lalo po tayo mga nabubuhay, atin pong laging aalalahanin, ang ating Panginoon ay babalik para po tayo ay kunin. Sapagkat siya po ang Panginoon ng mga buhay at ng mga namatay. Amen po, glory to God. At napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng Romans 8:34? Glory to God. Hallelujah. Sino ang hahatol upang sila parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. So meron po tayong Panginoong Jesucristo na namamagitan para po sa atin. Sapagkat sino po ang hahatol? Samantalang siya ang namatay at muling nabuhay. Lahat ay nasa kamay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Lahat ay pinagkaloob na sa ating pong Panginoon. Sapagkat siya ang ating Panginoon at Kristo. Glory to God. Ano ang sabi niya sa verse 35? Glory to God. 37 to 39 yan. Hallelujah. Na makikita po natin dito na talagang totoo, glory to God, na walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Kaya kung sino man ang may hahatol, walang pwedeng humatol kapag ginamit natin ang kapangyarihan ng pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kung ating pong babasahin hanggang sa 8:39, na makikita po natin dito, doon sa 35, sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig kay Kristo? Ang kahirapan, ang tagutom, ang kasakitan, ang gera, ang pag-uusig, walang makapaghihiwalay sa ating pag-ibig sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya sa verse 36? Si Apostol Pablo nagsasalita nito. Itinuring ni Apostol Pablo na sila ay araw-araw inihahantulad sa isang tupa na dinadala sa patayan. So ibig sabihin, dahil sila naglilingkod sa ating pong Panginoon, ang pakiramdam niya, sila ay lagi nakaandoon sa kung saan sila ay hahatulan na. Amen? At ang sabi sa verse 37, glory to God, hallelujah. Na in all these things, we are more than conqueror through Jesus Christ, hallelujah, who loved us. Tayo higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo na nagmamahal sa atin. Kaya lagi nating aalalahanin, anuman ang ating pong nararanasan, lagi nating aalalahanin, we are more than conqueror. Dahil si Jesucristo ang nagmahal sa atin. Si Jesucristo ang nagbuwis ng buhay para sa ating lahat. Kaya sabi niya sa verse 38, hallelujah. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Glory to God. Maging ang mga anghel, maging ang mga pamunuan, glory to God. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig sa ating pong Panginoon.
Hallelujah. Kaya pagdating po sa 39, hallelujah, Lord God. Maging ang taas, maging ang lapad, maging ang lahat ng mga nilikha shall be able to separate us from the love of God. Amen. Ang lahat ng yan, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig sa ating pong Panginoon. Kaya talaga sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y lahat ay higit pa sa mga nanagumpay. Kaya walang luhaan. Ating gamitin lagi ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. In conclusion, there is power in the name of Jesus. Hallelujah. Paano po natin mararanasan ang kapangyarihan ng pangalan ng ating pong Panginoon? Number 1, speak the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung ano man yung ating pong pinagdadaanan sa ating pong buhay, lagi po nating aalalahanin, there is power in the name of Jesus. Kaya makikita po natin dito, lahat ng kapangyarihan, alam natin, nasa kamay na ng ating pong Panginoon. Dahil alam natin, ibinigay na sa Kanya ang kapangyarihan, dinakila ang Kanyang pangalan, natampok na siya, at siya'y tinawag ng Panginoon. Kaya atin lamang bigkasin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Kung tayo po'y may karamdaman, atin po na kung saan ay bigkasin ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Bigkasin natin na sa iyong ating Jehovah Rapha. Kung tayo po'y dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, tayo po'y dumadaan sa kawalan, bigkasin natin ang pangalan ng ating Panginoon. He is our Jehovah Jireh. Kung tayo nakararanas, no, kahit para po tayong talunan, tayo po kung saan ay nakikipaglaban, pero hindi natin maranasan ang katagumpayan, ating bigkasin na siya yung ating Jehovah Nisi. Amen? At kung ito'y lagi po natin bibigkasin, walang bagay na hindi ipagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Speak the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. And next, glory to God. Hallelujah. Makikita po natin dito, lahat ng pangalan ng ating pong Panginoon, mararanasan po natin na may kapangyarihan. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Kawikaan? 18:10-11. Hallelujah. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan na matuwid mula sa kapahamakan. Amen? There is hope in the name of Jesus. Meron pong pag-asa sa pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi nga, meron pong ditong kanta na ito po ay aking pong naririnig. Hallelujah. Doon sa pangalan ng ating pong Panginoon, hallelujah, Lord God, ang mga righteous ay pupunta sa ating Panginoong Jesus. Amen. In the name of Jesus, glory to God. Hallelujah. All power and authority had given to us. Kaya ang sinabi po dito sa Kawikaan 18:10, at kung atin po makikita, sino po may sulat ng Kawikaan? Walang iba kundi si Haring Solomon. Kaya makikita niya rito na talagang totoo ang ating pong tunay na muog. Walang iba kundi ang kanya pong pangalan. Amen? Hallelujah. Kapag ang mga matuwid, binikas ang kanya pong pangalan, tayo po ay masesave. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kaya ito po yung ating pong magiging strong tower. Kapag sinabing pangalan ni Jesus, ibig sabihin, ito po yung pong ating pong tatakbuhan. Ito po yung lagi po nating lalapitan. Hallelujah, Lord God. Sapagat ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus, ito po yung pong ating pong muog, ito po ang ating pong tanggulan, at ang lahat ng lalapit sa Kanya, ang lahat ng tatakbo sa Kanya, ay maliligtas. Those who run into it, it is safe. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. The name of Jesus is a strong tower. Amen? At ang mga matuwid, kapag tumakbo sa Kanya, hallelujah, sila ay maliligtas. Kaya kung anuman ang ating pong pinagdadaanan, lagi po nating aalalahanin ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. At ano po sabi niya sa verse 11? Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus, hallelujah, Lord God. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya maliligtas siya nito sa oras ng kapahamakan.
So ipinakikita po rito, kung ang mga mayayaman, ang kanilang takbuhan ay ang kanilang mga ari-arian. Pero tayo mga matuwid, ang ating takbuhan, walang iba kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. At ano po ang sabi niya sa aklat po ng Hebreo 12:28-29? Doon po sa Kawikaan 18:10-11, there is hope in the name of Jesus. At doon po sa Hebreo 12:28-29, He breaks every bondages. Hallelujah, Lord God. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahan natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. So ibig sabihin, kapag sinabing meron po tayo na kung saan ay tahanan, glory to God, na hindi po nayayanig, ibig sabihin, ang ating pong tanggulan, ang ating pong kailangan, ang pangalan ng ating pong Panginoon, glory to God. Kapag ito po ang ating pong nahasambit, mararanasan po natin, glory to God, yung isang kahariang hindi nayayanig. Ibig sabihin, yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, anuman ang yung pinagdadaanan, hindi ka matitinag. Amen. Sa paraang kalugulugod na may paggalang at pagkatakot. Kaya kung ito po ang lagi po natin naaalalahanin, na tayo po'y magpasalamat sa ating pong Panginoon, anuman ang sitwasyon, tayo po'y di matitinag, sapagkat ang tunay po nating sandigan, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Ano po sa 29, ang sinabi po rito? Sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay apoy na tumutupo. Kapag sinabi ng ating pong Panginoon ay apoy na tumutupok, ibig sabihin, hindi tayo matitinag. Sapagkat ang Diyos ang tutupok ng lahat ng ating pong pinagdadaanan. Ang Diyos ang tutupok sa ating pong mga kasalanan. Ang Diyos ang tutupok sa ating pong mga pride. Ang Diyos ang tutupok sa lahat ng ating pong pinagdadaanan. Sapagkat siya po yung ating pong consuming fire. Hallelujah. Kaya wag po tayo matatakot. At lagi po tayo magpasalamat. At sabi niya sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16-18, na talagang totoo na magalak kayong lagi. Lagi po tayo magagalak anuman ang sitwasyon. At ano po sabi sa verse 17, glory to God, lagi po tayo manalangin. Amen. At sa verse 18, lagi po tayo magpasalamat. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat anuman ang ating pong pinagdadaanan, glory to God, sapagkat ito po'y kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya anuman ang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, lagi po tayo magalak, lagi po tayo manalangin, at lagi tayo magpasalamat. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng ating pong Panginoon. Anuman ang sitwasyon sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo, niloob niya na dumaan tayo sa iba't ibang uri ng problema, sapagkat meron po siyang nais na gawin sa ating pong buhay. Amen? Lagi po natin bigkasin, there is power in the name of Jesus. Amen? Wala nang ibang pangalan ang ating pong sasambitin maliban sa pangalan ni Jesus. Amen po. Sige po, tayo po'y pumikit manalangin. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, maraming pong salamat sa iyo pong salita. Hallelujah, Lord God. Panginoon, totoo nga po, O Diyos, ipinaunawa niyo po sa amin, dakilang Ama, kung gaano makapangyarihan ang pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Upang anuman sitwasyon ng aming pong pinagdadaanan, kami po ay tatayo at maninindigan sa iyo pong mga salita. Sapagkat totoo po, O Diyos, ang iyo pong sinabi, dakilang Ama, na ang pangalan mo, aming Panginoong Hesus, Panginoon, ito po'y pinadakila sa lahat po ng pangalan. Itinampok ha, Panginoon. At lahat ng tuhod ay luluhot sa pangalan ni Jesus. At magsasabi, ikaw ang aming Panginoon. Lord, totoo, ikaw po lamang ang dapat namin sambahin. Ikaw lamang ang dapat namin parangalan. Ikaw lamang ang dapat lagi namin sasambitin. Kaya Lord, anumang sitwasyon, ang lagi po namin sasabihin, Jesus, ikaw ang aming kailangan. Jesus, your name is above all name, Panginoon. Lord God, and we bow our knees and our tongue will confess that Jesus is Lord.
Kaya Lord, maraming pong salamat. Ang bawat salita mo na nahayag, hindi pa lang ito basta narinig, o hindi ito po'y maisagawa, maisabuhay, Panginoon, that there is power in the name of Jesus. And we are more than conqueror through Jesus Christ. Kaya salamat po, Panginoon, Lord God. Maghari po, Panginoon, ang pag-ibig mo't kapayapaan sa bawat isa, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.